Hello mga langga! Inabangan niyo ba ang cooking vlog ni Chururut? Well, sa araw na ito ay kailangan niyo talagang ma-excite. Kasi ang lulutuin ko for today ay ang famous dish ng mga Ilonggo, ang arroz Valenciana, na siyang laging bida tuwing may handaan, lalo na kapag may binyagan, may kasalan, Pasko, New Year, laging bida sa pagkainan itong arroz Valenciana. Naalala ko tuloy na nung elementary ako at nung nag-high school ako sa Iloilo, ay pinapanood ko lang yung aking mga neighborhood na niluluto nila ito. Tapos, ito lagi ang gustong i-request sa akin ng mga sisterit ko kapag pumupunta ako ng Australia. Kaya this time, lulutuin ko ito para naman ma-excite sila sa pagpunta ko doon. Hello mga ka-foodie! Namiss niyo ba ang inyong food? Ayan mga langga, ang mga ingredients na kailangan ninyo para lutuin itong arroz Valenciana ng mga Ilonggo. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa last part ng cooking video kong ito ay ipopost ko ang complete recipe list para naman maging happy kayo at nang sa ganon ay lagi kayong mag-subscribe sa aming YT channel. Ang una nyong gagawin ay hugasan nyo itong glutinous rice nyo ng 3 beses. Mas mainam na ibababad nyo ang inyong glutinous rice ng 1 oras para madali siyang maluto. Pero make sure na takpan nyo ito para hindi siya marumehan. Ako, aluminum foil ang ginamit ko. Pwede naman kahit ano, pwedeng takip o plastic wrap ang inyong gamitin dyan. Pagkalipas ng 1 oras, pwede nyo nang i-drain ang inyong binabad na malagkit at pagkatapos nyan ay iset aside nyo muna siya kasi lulutuin muna natin ang iba pa nitong mga sangkap bago natin ihalo o isama o lutuin itong ating malagkit na bigas. Ayan yung laman ng chicken thigh na tinanggal ko doon at iniwalay ko yung buto nito. Ayan, kasi gagamitin ko yan pang sabaw. Lalagyan ko siya mamaya ng tubig. At ito naman, yung atay ng baka. Baka naman hanapin nyo sa akin kung ba't hindi atay ng baboy. Bawal yan dito sa Saudi Arabia. At pagkatapos, kailangan mo siyang sprinkle ng pamintang durog. Hindi buo, durog. At syempre pa, sasamahan mo pa rin yan ng asin, ayan, para at least magkalasa din iyan kapag pinirito ko na iyan sa mantika. Kasi mamaya isa-isahin ko silang iprito, hindi ko sila iprito ng sabay-sabay kasi ang lasa ng pagkain ay nasa sangkut siya. Kaya dapat masarap ba, matyaga kang magsangkut siya. So ayan ang tita nyo. Hi! Una kong minimix itong chicken part na tinanggal ko doon kanina, yung laman-laman nga. Para may evenly distributed ang asin at pamintang durog na nilagay ko dito. Tapos isusunod ko naman itong atay. Ganon din ang gagawin ko. Imimix-mix ko sila para manuot ang paminta at asin sa atay na ites. Hala, halo lang kayo ng halo dyan. At syempre, huwag nyo rin kaligtaan na isama sa halo-halo kain nyo itong buto. Kasi itong buto mamaya, igigisa ko rin iyan. Saka ko yan lalagyan ng tubig at ng chicken cubes para magkalasa yan mamaya. Kasi yan nga ipang sasabaw ko doon sa kanin para maluto ang kanin. At this time, una nating lulutuin
ay itong hipon. So pagkatapos nyong i-on ang inyong gas stove in high heat, ay maglagay na kayo ng inyong olive oil. Tapos isalang nyo na ang inyong hipon. So gisa-gisa nyo muna ang hipon ninyo hanggang sa maging reddish na ito, umamula-mula na. Tapos lagyan nyo na ng pepper, black pepper, at saka asin. And then haluin nyo na naman siya hanggang sa lahat ng pirasong hipon ay mamula-mulang ganyan. Ibig sabihin, goods na yan. So ayan, halo pa ng halo ang tita nyo. Hi! Tapos eto na, malapit na siyang maluto. Tapos yan, hanguin ko na siya dahil pipituhin ko na naman o isusutay ko pa naman yung natitirang atay at saka chicken breast. Ayan, naglagay na naman ng olive oil ang tita nyo. Ay, kasi ang susunod kong isusute ay itong aking chicken breast. Ayan siya, oh. So, ayan, sangkutsa na naman. Halo na naman yung tita nyo. Baka naman nagtaka kayo kung bakit inisa-isa ko pang ginisa o sinute itong aking mga meat na kung tutuusin, pwede naman silang pagsabay-sabayin. Well, yan na natutunan ko nung tumira ako sa Pampanga na yung sekreto na nung lasa ng luto mo ay kung paano mo ito isang kutsa. At tingnan mo naman, nagkakalasa talaga kaya masarap magluto ang mga kapangpangan. So baka nagtaka na naman kayo kung bakit hindi ko nilagyan ng black pepper at saka asin, kasi nga kung napansin nyo doon sa unahan ng vlog na ito ay nilamuta ko na siya ng asin at ng ground pepper. Ay, black pepper, ano ba naman to? Ay nako, ano na naman ang tita nyo, nabubulol na naman. So ayan na, pagkatapos ko maglagay ng olive oil ay itong atay naman ang siya kong isusute. Actually, yung atay, hayan, kailangan mailabas ko ang kulay ng atay. Kailangan magiging brown siya. Ayan, oh. So, kung nagpapansin nyo, nag-iibang kulay na yung atay habang ginigisa mo siya. Kaya kapag nag-brown na silang lahat, yan na yung time na hanguin ko na siya. So, hayan, kung napapansin nyo, nagiging brown color niya at may mga lumalabas ng juicy yung atay na ito. Pero, kuidaw ka ha, hindi pa ito super cook. Slightly cook pa lang itong aking atay kasi nga, lulutuin pa yan doon mamaya kasama ng aking sticky rice. So, ayan, niluto na, kinukuha na ng tita nyo at nilipat sa lalagyan. Kaya naglagay na naman ako ng olive oil kasi ito na yung huling isasangkutsa ko. Yung hotdog nga. O baka na naman nagtaka kayo kung bakit hotdog na naman ang isinahog ko at hindi chorizo de Bilbao. Ay paano naman? Wala naman akong mahanap dito sa Saudi Arabia, ano? So kailangan lagi kang may options. Kailangan lagi kang may isa-substitute doon sa chorizo de Bilbao. Hayan, since lumabas na yung fragrance o ang aroma ng hotdog, kaya hinango ko na siya. Ibig sabihin, goods na yan. Luto na yung hotdog. Tingnan nyo naman, nag-iba ng kulay niya. This time, hinulog ko na o nilaglag ko na itong aking sibuyas. At ginisa-gisa ko na ito. Sinangkutsa ko na ito hanggang sa maging translucent ang itong sibuyas na ito. O di kaya, lumabas na yung aroma nito. Ito na yung last na ating isusute. Yung ating bones na tinanggal natin, yung mga laman-laman dito sa may chicken thigh. Kasi itong gagamitin nating pangsabaw sa ating malagkit na bigas. Kasi malasa ito, kasi nga buto siya. So lalagyan natin ito mamaya ng tubig. So ayan ang tita mo. Sinasangkutsa pa niya ang butong ito. Tapos tinakpan ko muna para maluto siya ng bahagya. Tapos na binuksan ko na ito, ayan,
sinangkutsa ko uli kasi lalagyan ko na siya ng tubig. So ayan, maglalagay tayo ng 6 cups na water na siya natin gamitin pang sabaw. Ayan, haluin ko uli sila para mag evenly distributed itong buto ng chicken. So tatakpan ko siya uli at kasi maglalagay tayo ngayon ng 1 piece na chicken cubes. Ayan o, so binuksan na ng tita nyo. Hi! At ilalaglag ko na itong 1 piece na chicken cubes. Ayan, halo na naman ng halo ang tita nyo. Kailangan talaga, skills mo talaga ang paghalo-halo dito. After that, ayan na, medyo kumulo-kulo na siya ng konti. Kukunin ko na siya sa stove kasi ililipat ko na siya dyan sa isang pot at i-drain ko muna siya kasi set aside ko yan kasi yan nga ang aking ipangsabaw mamaya. Ayan, habang ginigisa ko itong sibuyas ay nilaglag ko na itong nakaset aside kong malagkit na bigas. So hinulog ko na silang lahat kasi kailangan ko siyang i-roasted ng bahagya bago ko siya lalagyan ng tubig para kahit papano mas slightly cook na itong aking bigas. So nilagay ko na yung aking mga buong onions. Tapos naglagay din ako ng 2 tablespoon ng turmeric powder. Kayo kung gusto niyo namang gamitin yung mismong root o yung buong turmeric, pwede naman kung available sa inyo. So ako powder na lang ginamit ko para mas bongga siya. So ayan, mix ulit para yung kulay ng turmeric powder at ang lasa nito. Nilaglag ko na yung aking chicken breast. Sinunod ko naman itong aking atay. Tapos sinunod ko na din itong hot dog. So ayan ang tita nyo. Mix na naman. Mix. Kasi kailangan mahalo mo silang maigi para mag evenly distributed itong aking sahog doon sa malakit na bigas. Tapos ayan na, nilagay ko na yung naalala nyo, yung tinabi kong 6 cups na chicken broth na galing doon sa buto ng manok. So ayan na, mix na naman ang tita nyo. Mix kasi tatakpan ko yan mamaya. At habang nakatakip yan mamaya, kailangan magantay tayo ng 30 minutes para maluto ang cycle nito. So since wala naman akong dahon ng saging, ayan, aluminum foil na lang ang ginamit ng tita nyo. Hi! After 30 minutes, ayan, binuksan ko na itong takip ng aluminum foil at nag-mix na naman ng tita nyo. Mix na naman ng tita nyo at tatakpan ko yan uli ng aluminum foil kasi lulutuin ko pa siya ng another 30 minutes na naman mamaya para maging maluto lahat ang aking bigas. So ayan, nilagay ko na yung aking raisins dyan. Nilaglag ko na siya. Tapos ilalaglag ko na din itong aking hipon. Sandali lang, nasaan na ba yung hipon? Sandali lang, kinuha ko pa. Hindi pala. Tagagay muna pala ako ng 1 can ng evaporated milk kasi baka meron na namang magtaas ng kilay sa aking mga viewers. At bakit hindi ako naglagay ng evaporated milk? By the way guys, option lang naman yan ha. Nasa inyo yan. Kung gusto nyong lagyan, pwede naman. Kung ayaw nyo rin lagyan, nasa inyo yan. Kayo na mag-decide. Pero ako, nilagyan ko kasi hindi naman tatagal sa amin itong niluto ko. So ayan, tinakpan ko ulit ang aking kasirola at niluto ko ulit siya ng another 30 minutes. So ito, nabang minimix ko, ayan, hinahanap ko na sana ba kasi maglalagay pa ako dyan ng hipon. So ayan na, nilagay ko na yung hipon, nilaglag ko na siya, nilagay ko na rin yung aking red saka black bell pepper saka itong aking green peas. So ayan na naman ang tita mo, mix na naman ang tita mo kasi luto na yan, goods na yan, konting-konti na lang at maluluto na itong aking arroz Valenciana. So sandali lang, tatakpan ko ulit ng konti ha, konti na lang yan kasi naka 1 hour na din ang pagluto ko nito. So ayan na, diba? Ang ganda-ganda ng kulay niya at very yummy talaga siya. Tingnan nyo naman
Ang sarap-sarap niya. At ang dami, kargado talaga siya sa sahog. Siyempre, kailangan nyo rin siyang tikman. Kung kulang sa alat, lagyan nyo ng asin. Kung kulang sa paminta, dagdagan nyo. Why not? Kayo na mag-decide kasi ang pagluluto, ganun talaga. Kayo na yung mag-adjust. Sandali nga pala guys, ang sabi ko doon, roasted yung bigas. Hindi ha, ito toasted mo yung bigas. Siyempre alam mo na, live kasi ang hirap din kasi minsan nauutal din ang tita nyo. Hayan na ang aking dish presentation. Ang sarap-sarap niya at very yummy talaga. Oh my gosh, talagang happy talaga ako sa outcome ng aking arroz Valenciana. Paano guys, hayan na sa aking screen ang recipe nito. Pwede na siyang screenshot. Bye-bye, dito na, end na po.